kaprenny, so for today's video is magluluto tayo ng gulay. Anong gulay nga ba? Meron tayo? Gagawin natin sa tuyo. Ito, yan. First from the big na yun, nakapasta. Okay, dalawa lang kasi, nabigyan naman ang ating tayo. Yan. Dalawang papaya. Dagalakan muna natin. Oh, lang dito. Yan. At ayan na nga mga kapreni, nagpalit ng peeler ang inyong kapreni sapagkat nahihirapan akong gumamit ng kutsilyo dyan. Ang tigas-tigas naman kasi ng papaya at ang dulas. Pinas forward ko na nga para mabilis mabalatan. Fresh from the tree talaga yan. Hugasan naman natin. So, tsaka, atin naman siyang hinugasan and then, At ayan na nga, atin na itong hihiwain mga papayang matitigas at madulas. So, pinahirapan mo akong papaya ka ha. Ang liit-liit mo lang. So, natuto ako dito sa mga papayang ating gugulayin sapagkat seedless nga ito mga kapreni. At kaya naman kung mapapansin nyo sa video, hirap ang kapreni nyo dahil sobrang tigas niya talaga. Ang dulas pa. O, purple na ako dyan. Eh, kung tawagin nga ito sa matatanda ay mura pa. Bata pa, pero pinitas na, may maipaulam lang ang kapreni nyo sa kanyang pamilya. O, ha? After natin hiwain ng pareha ba, ay babalikan natin mamaya. So, dito naman tayo sa mga sibuyas, bawang, recados. At ayun nga, nag-ready lang ako dyan ng 5 bilog ng sibuyas at kalahating bilog ng bawang. So, bahala na kayo magtansya dyan, basta yun na napili ko. Alam niyo naman itong sibuyas, sadyang nakakaiyak talaga. Ewan ko ba bakit nakakaiyak ang sibuyas pag hinihiwa. Oy, humugot ang kapreni niya. Buti pa si bawang, chill lang hiwain. Pero si sibuyas talagang pahihirapan ka niya. Para bang may pinapaalala sa sayo para maiyak-iyak ka dyan. O, diba? Uy, ano ba yan kapreni? Hugot na hugot ka dyan na. Broken ka ba? Ay, hindi naman natin yan napapahalata. Sabiang broken na talaga ang puso ng kapreni nyo. Charot lang, baka may maniwala naman dyan. Kaya naman hindi mabiro eh. So yan, careful tayo pag nagamit pa lamang natapalas. Paggamit ang mga kapreni, paalala ng inyong kapreni yan. Charot, paalala ang kapreni nyo. O diba, ang bait, may paalala yan. Basta, kailangan natin humingi ng tulong sa matatanda. Pero tayo, hindi na tayo hingin ng tulong dahil matanda na tayo. Bata lang talaga ang ating hyper, matanda na tayo dyan. Uy, kapreni, wala na kasing masabi sa video niya. Kaya ayan, habang pinapanood, sige, kinituhan na lang natin sila. Kung ano-ano, imikos-mikos na nga natin yan para mabilis na. At ayan, tapos na maghiwa ang kapreni niya. Dito naman tayo sa mga papaya. Dahil pinasakit mo ang kamay ko kanina, kaya nagpahinga muna ako ng pag-check sa'yo. At ito, i-continue na kita dahil natapos ko ng recados hiwain. So, balik tayo dito sa papaya. Hiwain natin siya ng mga pa-cubes lang. Dapat nga sana mas manipis para mas mabilis din maluto. At ayun nga mga kapreni, dapat nga igata ang aking lulutuin. Ginata ang papaya, kaya lang wala na tayong budget pambiling gata. Kaya dito na lang muna tayo sa sardinas kakape. Tigigisa natin kasi nakaraan puro gata na rin ang ulam natin. Kaya ngayon maghirap na tayo. Mag-sardinas ka naman na may papaya at malunggay. Oh, masarap ito mga kapreni. Masustansya, ma-healthy. Pagkat mahilig talaga sa gulay yung kapreni nyo. Ito na nga tayo sa malunggay. Mabilis ang himay. Charot. Hindi ganyan talaga muna ako maghimay. So tatanggalin ko muna yung malalaki niyang tangkay and then siya himay ng makunti. Unti-unti na isang leaves niya. So yan, pinapas forward na natin. Sobrang tagal ko kasi maghiwa dyan. At meron pa nga dyan sumisingit. Tanong ng tanong ang aking panganay. Anong oras pa daw ba ako matatapos? Pagluluto ko na tayo. Ay sabi ko, anak, kumalma ka. Kung gusto mo tulungan mo si mama. Kaya na nga, naglalambing, nagsasorcer mama. ayan, nalagyan ng ating papaya. Sibuyas pa lang, malunggay at ang kanyang nasa. So ayan mga kapreni, tayo magluluto na. Silbihan ng kalan, painitin ang kaldero. So dahil nga malakas ang apoy ko dyan, ang bilis niyang uminit. Nilagyan ko na kagad ng vegetable oil o mantika. Then ginisa ko kagad dyan ang bawang, ang sibuyas din. Lakas ko kasi mag-apoy dyan. Nagmamadali na rin talaga ako. Gutom ng kilos. At ang papaya, syempre inuna ko na yan dahil nga matigas siya.
Isa lang natin yan and mekos-mekos until lumambot. So, takpan natin. Ayan, mekos-mekos nga natin yan para di masunog ang bawang sibuyas. And waiting na kumulo. Pabalikan natin yung pagkulo na lakas din ng hangin dyan kaya ang kulit ng apoy ko sumasayaw din. So sinabayan ko na nga rin. Sayawan natin ng konti ng tsara. So ayan, buksan ulit natin. Then haluin. Atin ang ilalagay ang pampasarap, ang spicy sardines. So ayan, French, syempre mekos-mekos ulit para hindi masunog. At nilagyan ko na rin pala ng 1 cup of water para naman may sabaw para sa mga bata. At ang magic sarap, asin, paminta. So, hindi na tayo nagbe-betching. Masyado nang maraming pampalasa. So ayan, dahil ang bilis nga kumulo, binalikan ko kagad. Ang malunggay naman ang ating ilagay. Malunggay leaves is the best dahil subok na subok ko to since panganay ko talagang malakas magpagatas, kagaya ko ay breastfeeding mom. So tagal maawat ng baby mo dyan, 3 years yung panganay ko naawat. Ngayon naman may 1 taon na ko ay talagang nadede pa rin. So kumulo na ulit, tikman natin at yummy. Ayan, marami nga yung sinando ko at yung panganay ko sabi, ang sarap din ng luto mo mama. Then yung mister ko naman dyan nagpabebe, nagpatimpla ng gatas na. Ayun pa nga, tinatanong ko siya dyan kung natatapos na ba siya sa ginagawa ng wash. Tinanong ko rin kung masarap ba tong luto ko, kaya tikman mo. Paso. Pasado na kay mister. Kaya nga di maiwan. Tinanong ko pala siya dyan kung anong ulam namin. Tapos ang sagot niya sa yote. Pamali-mali. Ibon! Saka ikaw dyan ayusin ni Papa ng washing mo. Di meron mo talaga mag-ayos ng washing? Ibon! Dati si kuya mo yung nakasakay sa washing. Ayan, ikaw naman. Kasama ang kuya. Aray ang kuya, bising-bising naman manood sa cellphone niya. Oh, hindi panood. Naku po. Minions, kaya pala minions ka rin magsalita eh. Last week pala, nabili ko kasi itong washing machine with dryer. Kaya lang, washing lang yung ayos. Kaya naman pinacheck ko baka kayang ayusin ni Mr. yung dryer. Second hand pero nakakataba ng puso dahil nakakapundar tayo ng sarili nating gamit.